Mga ka-Republic, Hinebra inabutan na ng rain or shine sa team standings. Sukob sila sa number 4 position at bukas, inaasahang makikipagsiksikan sa kanila ang Talk and Text. Speaking of Talk and Text, big and bold ang moves na ginawa ng kanilang team management. Nasungkit na nila si Jordan Heading ay nakalawit pa rin nila si Mike Nieto. Kapag ang Hinebra raw ang nakikipag-trade, napakaingay ng mga buzzers sa social media. Pero ngayong ang tropang 5G ang namitas ng players, bakit walang reklamo sa social media? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pantay na ang win-loss record ng Hinebra at Rain or Shine. Sa kartadang 6-3, magkasukob na ang Elasto Painters at ang Gin King sa number 4 position sa team standings. Gaya ng inaasahan, dinispatcha ng ROS ang wala nang ipinaglalabang Terra Firma para makuha ang kanilang pang-anim na panalo upang umakyat ng isang baitang at sukuban sa number 4 ang mga mag-aalak. Kailangan pa raw nilang manalo ng 2 beses, sabi ni Coach Yang Giao. 8 panalo ang kailangan para makakuha sila ng twice to beat bonus. Sunod na makakalaban ng ROS ang SMB sa isang out-of-town game na gaganapin sa Cagayan de Oro City sa Sabado. Huling game assignment nila sa elimination round ay ang Barangay Hinebra. Bukas makakasagupa naman ng Talk and Text ang Blackwater. Out na rin ang bossing sa playoffs, ngunit hindi na magkukumpiyansa ang tropang 5G. Kapag napadapa ng TNT ang Blackwater, makakasukob na rin sila ng Hinebra at ROS sa number 4 position, kaya sobrang krusyal para sa tatlong kupunan ang natitira nilang mga laban. Aangat ang Rain or Shine kung mananalo sila sa out-of-town game laban sa SMB sa Sabado. May pagkaparehong 6-3 record ang Hinebra at Talk and Text na magbabakbakan sa linggo. Ito dahil ina-assume natin ititiwarik ng tropang 5G ang pabango bago ang laban kontra sa Gin Kings. Kaya sobrang importante sa parehong kupunan na maipanalo ang laban sa linggo. Sang-ayon sa mga reports, bumalik na dito sa Pilipinas ang resident import ng Talk and Text at inaasahang papanoorin niya ang laro ng kanyang kupunan laban sa Hinebra. Maagang nagbalik bansa ang 3-time best import upang magsagawa ng basketball clinic. Naniniwala si RHJ may kakayahan ang TNT na manalo ng Grand Slam, isang ambisyon na sinimula niyang bigyan ng mukha nang tulungan niya ang tropang 5G na sungkitin ng championship sa Governor's Cup at Commissioner's Cup. Tumibay pa ang ambisyong ito ng Talk and Text nang gumawa ng matapang at mapanghas na trade ang team management. Congratulations kay team manager Jojo Lastimosa. Ang di na napapakinabangang asset na si Mikey Williams ay naidispatcha niya sa Converge kapalit ni Jordan Heading. Bukod dyan, naharbat din ng TNT sina Simon Enciso at itong huli si Mike Nieto. Ang tanong, bakit daw tila tahimik yata ang social media sa malaking galaw na ito ng Talk and Text? Samantalang kapag ang Hinebra ang pumitas ng player sa ibang team, kabi-kabila ang kuda ng mga buzzers. Kesyuswapang daw si Al Francis Chua, kesyuswapang daw ang SMC. Hinakot na raw ng Hinebra ang lahat ng star players kung ano-ano pa. Sang-ayon dito kay Snow Badwa, wala raw kuda sa social media kasi raw mukhang fair naman ang palitan kina Jordan Heading at Mikey Williams. Sang-ayon din kay Snow, hindi raw kumukuda ang mga buzzers kasi magaling na player din daw naman ang ipinalit ng TNT kay Jordan Heading. Hindi raw tulad ng ginagawa ng SMC Group na puro matatanda na o kaya mga bench player ang ipinapalit sa mga bata pang player na kinukuha sa ibang team. Sagot ng ibang fans na nagtatanggol sa SMC Group, hindi raw ba unfair yung ginawa ng Talk and Text sa NLEX nang kunin ng mga ito sa Road Warriors, si Calvin Oftana. Hindi raw ba unfair yung ginawa noon ng Talk and Text na ang pick number 4 sa rookie draft ay bigla na lang kinuha ng TNT sa NLEX, which turned out to be Mikey Williams. Marami nagsasabi isa iyon sa naging dahilan kaya nilayasan ni Yang Giao ang NLEX at bumalik ito sa Rain or Shine.
Anyway, hindi may kakaila na sa ilalim ng isang umbrella ay mayroon talagang pinapaburang kupunan ang may-ari ng kumpanya. In this case, flagship franchise ng MVP Group ang kupunang hawak ni Chot Reyes. Ngayon ay maraming nagpapalagay dahan-dahan na raw dumudungaw sa bintana ng Grand Slam ang Tok and Tex dahil sa mapangahas at matatapang na moves na ginawa ng kanilang team management. Dinatnan man ang malaking problema dahil sa tumamang injury kina Jason Castro at Reynam Batak ay maagap naman ang naging kilos ni Jojo Lastimosa. Nasungkit nila si Simon Inciso, inactivate nila si Almond Busotros, at ang malaking pasabog ng tropang Giga, naharbat nila si Jordan Heading. Plus, may follow-up pa ang Ingleserong team manager. Agad din nilang dinagit si Mike Nieto mula sa free agency. At abangan natin kung paano kikilos ang tatlong SMC teams para hadlangan ang Tok and Tex sa pangarap nitong Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Kats Aquino. Salamat. Narito ka na naman. Nakita ko ulit kita. Salamat sa panonood. Rodantes Sabida, yan ang tunay na Hinebra fan. Buo ang loob. Sa iyo rin, Edwin Filizardo, salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes mula dyan sa Saudi. Alam ko na sa Saudi ito. At sa iyo rin, shoutout Estrella Mercurio. Salamat sa laging panonood mo, idol. Talagang makahinebra ang isang ito. Sa iyo rin, Harvey de la Cruz. Yes, naniniwala siya sa atin. Salamat. Sa iyo rin, shoutout Wilfredo Bautista. Yes, sa prayer, walang imposible. At sa iyo rin, Aurel Tagle. Kaya ng Hinebra yan, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Alfredo de la Serna Vlog. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.